Magandang umaga mga kaparo atin. Ngayon po ay gumawa ako ng isang diagram kung saan ito ay makakatulong sa ating mga baguhang technician. Ito ay ang addressable at conventional. Dito ay papaliwanag ko sa inyo kung paano ang pag-install ng mga device at saka pagkakaiba ng addressable sa conventional. Ngayon po ang nasa video, ito ay addressable. Ito yung panel siya. Ito ang loop. Ngayon may MCP, smoke detector 2, 3, 4, sounder, tsaka beam detector. Dito ay gumawa lang ako ng ilang devices para example lang. Kung sakaling nasa totoong bakbakan na kayo nang bahalang magdagdag. Ito ay sample lang. Ngayon, ang pagkabit ng addressable loop, ito ay may return. Ito ang loop in, positive, negative. Ayan, ikot siya. Positive, negative, hanggang sa bumalik siya sa panel. Ang kagandahan ng addressable ay once na mag-trouble, automatic, madidetect nyo kung saan lugar sasabihin ng panel. Kasi lahat ng device dito ay may address. Katulad nitong MCP, kung sakali in-install nyo to sa may reception, pag nag-trouble to, lalabas dyan, loop 1, device 1, MCP, reception. Kung sakali naman nag-activate naman itong detector, kung saan nyo ipin-program yan, lalabas sa panel, loop 1, device 2, reception, kung sa reception nyo in-install din. Kung ito namang heat detector, in-install nyo sa kitchen, pag nag-trouble din yan, automatic mababasa nyo yan, heat detector. Ang MCP nga pala boss ay yan yung pang general alarm. Kung sakali man may sunog, ito, pwede mo siyang i-press o i-pull down para mag-general alarm na kahit walang sunog pang malaki. Pag may nakita na kayong sunog, maliit man o sa malaki, pwede nyo i-pull down yan o i-press ang brake glass para mag-alarm na. Itong smoke detector naman, pag makakadetekto ng mga usok o alikabok, magre-react din to. Sasabihin din ng panel. Kung grabe na ang alikabok, sasabihin ng panel fire na. Kung dirty, kung konti pa lang, sabihin ng panel dirty. Kung naman tinanggal, sasabihin niya disconnected. Lahat ng klase ng device, pag may gumalaw, magto-trouble yan. I-monitor ng panel yan. Lahat yan malalaman ng control panel. Kasi addressable nga siya. Ang smoke detector, kalimitan kinakabit natin yan mga sir. Ito, smoke detector sa mga office, kwarto, mga koridor, yan, kinakabit natin yan. Ang heat detector naman ay sa mga kitchen, pantry, yung mainit na lugar, parang open area tulad ng basement, dyan natin yan kinakabit. Kasi mainit siya kailangan sa init lang siya. Itong smoke, sa smoke lang siya. Itong sounder naman, nagre-react lang to pag nag-activate ang heat detector o smoke detector MCP. Kahit ano dyan ang mag-activate, magbibigay ng signal dito sa sounder, saka lang siya mag-a-alarm. So, nag-iintay lang siya ng reaksyon ng mga device na nakapalibot sa kanya. Itong beam detector naman, kadalasan kinakabit natin to sa mga warehouse, sa mga open area na malalayo ang distansya. Nakabitan lang to ng beam detector, ang sa harap naman niya reflector. Once na may mag-distract o obstruction sa kanya na maharang, mag-a-alarm ang beam detector. Yan po ang addressable. Yan ang kagandahan ng addressable. Sa panel niya, may makikita kayo dyan iba't ibang card. Ito, sinulat ko lang kasi dito ay loop. So, loop card, kunyari, merong loop card, loop 1, loop card number 2, pwede ka mag-additional ng devices doon. Depende sa system. May iba't iba kasing system. Sa isang system, katulad ng Acer,
120 points ang inaano namin dyan. Pero wag mong kailangang isagad. Kailangan mo 115, 116 kasi low voltage na siya. Kumbaga hindi na kinakaya ng isang loop. So wag nyo isasagad. 115, 116 okay yan. Sa simplex naman 250 points. Pwede kang sumagad ng mga 250 device na kasi may kanya-kanyang bilang kaya ng isang panel, isang brand system. Depende sa kung ano ang nakaprogram. Yun ang kagandahan po ng fire alarm system, addressable, kasi automatic malalaman nyo ang location kung saan mag-activate ang device. Meron siyang main power supply, siya yung primary supply niya. Ang supply niya 220 volts AC. Sa backup supply naman niya ay mayroong 24 volts DC naman. Kung sakaling mag-brown out, mawala ang main supply, mayroon pa rin tayong 24 volts backup. Kaya niya ang 24 hours na supplyan ng panel kahit walang main supply. Ito siya. Ito ay rin ay nakamonitor din sa panel. Kung mag-brown out, mag-i-easy fault siya, sasabihin ng panel. Yun namang backup ng power supply ng battery, pag naghugot yan o kaya nag-low voltage, magre-react din ng panel. Malalaman ng panel kung ano ang trouble ng battery. So ang battery pala natin mga boss is 12 volts, dalawang 12 volts DC. Kaya siya naging 24 volts. So malinaw po mga sir. Yan ang addressable. Ito namang isa ay ang conventional. Ayan siya. Conventional fire alarm system. Ngayon, ang pagkakaiba naman ng fire alarm system ng addressable sa conventional, ang conventional walang address. Wala siyang address. Mayroon lang siyang zoning. Kumbaga, per zone lang siya by area. Katulad nitong nasa drawing ko, nag-drawing lang ako dito ng zone 1 lang. Ito kunyari, ang zone 1 mo ay ground floor. Mag-i-indicate din sa monitor dito ang zone 1. May screen dito, nakalagay ditong zone 1, zone 2, fire, tsaka zone 1, zone 2, trouble. Ganun yan. Hindi ko na na-drawing dito. Pero pag sa conventional na panel, makikita nyo yan doon. Sa pag-install naman ng zone 1 ng conventional sa zone 1, ganito. Kunyari, MCP, smoke detector, heat detector. Ang conventional mga boss ay wala siyang return. Di tulad ng addressable. Ang addressable may loop in, may loop out. So ang conventional wala siyang return. Ang gagawin lang niya ay nakasiris din ang kable niya, positive negative hanggang sa dulo. Pero kailangan mong maglagay ng end of line resistor, EOL, 10K mga sir. Yan ang pinaka ng conventional. Madalas mong ilalagay yan sa end of line. Kasi pag wala ang end of line resistor, nakatrouble ang panel mo. Nakatrouble siya. Hindi mo siya pwedeng ilagay dito sa panel. Ang iba kasi na mga technician, nilalagay dito mismo sa panel. Pandaraya yon mga boss. Huwag nating gayahin yun. Kasi kaya naglalagay ng resistor para ma-monitor yung zona mo. Itong lahat ng wire na yan, kailangan ma-monitor yan. Kasi pag naglagay ka dito, naputol dito sa number 1 o number 2, wala nang pakialam yung panel. Kasi lagi siyang normal Hindi niya mamumonitor kung may trouble o wala. Ganun ang kaibahan ng conventional. So, ang dapat, pinaka-normal niya, sa end of line siya. Ilalagay mo siya dito para monitor niya lahat ng device, yung 1, 2, 3, 4. Ma-monitor siya. Magtanggal ka rito, magtotrouble ang panel. Kahit anong device ang tanggalin mo rito, mamomonitor siya. Pero ang end of line mo kung nakalagay sa number 2, magtanggal ka number 3, hindi na siya magtotrouble sa panel. Hindi na siya mamomonitor. So, ang tamang gagawin nyo palagi, end of line resistor, yan dyan, sa dulo. Ayan po ang mga screen niya. Ngayon, ito naman, ang terminal ng sounder. Ang nakakabit lang dyan ay sounder. Minsan ganito ang type. Yung sounder na may strobe. Minsan naman bilog lang, yung bell lang. Kadalasan bilog.
Depende sa type ng panel. So, itong kada device na to nakakonik sa panel. Pag nag-activate din to, puro kasi to normally open. Pag nag-short yan, nag-close, magbibigay ng 24 volts itong supply. Susupplyan niya yung sounder. Kasi itong sounder na to, wala itong supply. Kumbaga, abang lang siya. Pag nag-react to, nag-close siya, bibigay ng 24 volts yung panel, bibigay niya sa sounder, mag-a-alarm mo sounder o bell. Itong MCP naman ganun din yan, parang switching lang yan, switching ng ilaw. Pag isinwitch mo, mabubuhay ang ilaw, pag pinatay mo, mau-off. Ganun ang conventional. Hindi siya gaanong mahirap i-install kasi hindi siya masilan, hindi mo na-addressan, pero kailangan mo pa din lagyan ng label para sa mga technician na magtutroubleshooting. Merong device 1, device 2, device 3, device 4. Hindi tayo mahihirapan. Sa sounder ganun din. Kailangan mong addressan na sounder 1, o bell 1, bell 2. Depende na yan. Ito, ganun rin ang conventional. May backup battery rin tayo. 12 volt DC. Backup supply. Ang power supply din niya, ang primary supply, is 220 volts din. Ganun lang mga sir. Pagka marami ang ikakabit mo na conventional, mayroong mga panel na iba't ibang zone. Mayroong 4 zone, may 8 zone, depende sa ito. So ito zone 1, kung dadagdag ka mga 20 device, o kaya zone 2, 20 din. Ito namang sa sounder, ganun din. Sa limit niya, basta wag kang lalampas ng 100 siguro yung ano yan. Konti lang ang, hindi gaanong mas marami ang conventional Hindi siya pwedeng isagad-sagad kasi low voltage din siya. Ganun ang pagkakaiba ng conventional sa addressable. So, sana nakatulong ang video na ito kahit konti. Kung may mali man akong nasabi, correction na lang ng mga marunong na technician o idagdag na lang. Ang sa akin lang ay makatulong ako sa mga baguhang technician, makabigay ako ng konting kaalaman, ma-share ko ang aking kaalaman natutunan ko dito sa pag-abroad. So hanggang dito na lang mga boss, maraming salamat.